Ayan guys, ayan. Tapos na yung bagong project natin. So, ito na siya. So, ano ba tong project natin na to? Ito guys, tinatawag na Reciboot. So, ito guys yung photo booth. Ayan. Na ang gamit lamang ay ang receipt thermal printer. Ayan. Kaya tinawag ko siya na Reciboot. Comes from receipt. Ayan. Just photo booth. Ayan, pinagsama ko na Reciboot. Ayun. So, ano ba tong Reciboot na to? So, try natin. Para malaman natin. So, tapos to start, meron siyang 5 default frame. Ayan. So, ikaw, bilang owner ng Reciboot, pwede kang gumawa ng sarili mong frame. Ayan. So, pili tayo. Example, pili tayo itong single. Ayan. Yun. So, ayan yung kanyang display pag magka-capture ng photo. Ayan. So, capture natin. Yun. So, ayan na guys yung kanyang kasama na yung default header, tagline, then footer, date. Ayan. Tapos sa kanyang option sa baba, pwede kang maglagay ng copies kung ilan yung gusto mo. Ayan, maximum 5 copies per photo. Ayan. So, kung hindi mo gusto, pwede mo siyang retake o i-mirror. Kasi naka-auto mirror naman yan. So, ito, print. Gusto mo bumalik sa home or add message. Kung gusto mo maglagay ng message sa pinakababa ng photo mo. Ayan. So, try nating print. Ayan. Yes, ganun lang kabilis mag-print. Meron ka ng resibo. Ayan. So, try naman natin yung strip. Dalawahan. Ayan, ito. Yung kanyang second layout. Ayan. Ito natin. So, 1, 2. Ayan. So, ayan na siya. Tapos, try naman natin i-print ng 2 copies. Okay. 1. So, 2 copies. Ayan. Ano tayong 2 copies ng strip. Ayan. Diba? So, mag-try pa tayo. Try naman natin tong naka-grid. 2x2 grid. Ayan. Ganun lang yun guys. Kabilis. So, ayan. Print natin ng 2 copies ulit. So, meron na tayo. Ganun lang kabilis. So, itong Reciboot, maganda to sa mga event. Mga coffee shop. Ayan. Mga panghatak ng customers. Ayan. Ano pa ba? So, itong lahat ng yan, it's naka-default lang siya. So, try natin access yung kanyang admin. So, dito sa kanyang admin, ayan, pwede mong palitan yung header. Ito. Pwedeng text. Ayan. Pwedeng text or logo. Ayan. Tapos yung kanyang tagline, ito, yung capture the moment. Footer text naman, ito, ang kanyang Reciboot. Ayan. Pwede mong palitan yan. Pwede mong ilagay yung hashtag ng mga social network mo or ad. Ayan. So, dito, meron tayong QR. So, ito online. Yung kanyang, yung mga na-capture niya, kunwari sa isang event, na-capture niya lahat. So, pwede siyang ma-access via QR code. Ayan.
So, hindi siya nakaset ngayon, pero working na yan. Na-try ko na. Na-try ko na yung QR code na yan. Working na siya. Tapos, dito naman sa customization. So, sa app interface naman ito, kung gusto mong i-hide yung kanyang title dun sa screensaver niya, yan yung tap to start. Tapos, maglagay ka ng yung custom message dito sa dito sa kanyang footer. Kasi may custom message din eh. Kunwari, pag na-capture na, pwede kang mag-add ng custom message mo. So, good na good naman yon sa mga event kung meron kang sa mga birthday wish, wedding, mga best wishes mo. And eto naman sa countdown, yung pag magka-capture na, pwede mong iset kung ilang segundo. Ayan. So, screensaver, pwede ka maglagay. Pwede ka rin maglagay doon sa layout, selection, background. Ayan. System naman, ito. Kiosk mode. So, alam naman natin yung kiosk mode. Hindi mo na ma-access yung mga app. Ito, kumbaga, ito na lang pinaka-received app yung magagamit. Sa vending machine. Ayan. So, pag in-open ko yan, ang kailangan na lang is yung coin slot. Pwede mo na siyang gawing vending machine. So, paano yun? May explain natin. So, dito naman sa vending, ayan. Yung single, yung kanyang pricing configuration, dito sa kanyang layout cost. Ayan. Single and multi. Tapos, meron ka ng sales report. Yan, makikita mo. Hindi man siya kaganong yung analytics niya. Pero yung, andyan lang yung total ng prints. Ayan. Then yung current session, yung today mo. So, pwede yung i-reset. Ayan, kung na-reset natin, magba-back to 0 siya. Kunwari, humarvest ka na. So, pwede mo na siya. So, ito yung kanyang, mga themes. Ayan, mga default. So, pwede ka rin mag-customize kung ano yung gusto mong, color. Dito mo taas default. So, ayun. So, say, ayan. So, try natin to, bending. Ginawa natin yan. Save natin. Ayan, automatic. Lilitaw na yung insert coin. Diba? So, kailangan natin, meron tayong coin slot. Okay? Kabit muna natin. Tada! Ayan, meron na tayong coin slot. So, try natin ngayon kung paano ba magwo-work itong vending machine natin. Received as vending machine. Gamit itong ating custom coin slot. Ayan. So, meron tayo dito mga coins. Ayan. Yan ang pati-test natin. So, makikita nyo, nung inactive na natin yung vending machine, nag-a-ask na siya ng insert coin. So, pwede rin pala to guys, pwedeng i-customize. Kung ang pwedeng lagyan to ng bill, ano itawag doon? Bill acceptor. Ayan, pwede tayo maglagay dyan ng bill acceptor. Pero, since mura lang naman ito, yung mga coin, mga niya, para maka-avail ng ng itawag doon. Basta maka-avail nito. Maka-avail ng service. Ayan. Ano lang naman, 5-10 pesos, ganun lang. Depende sa owner kung magkano isa-set niya. So, ayan. So, pag kinilik mo yan, ayan, hindi na siya ma-access, hindi na siya mapupunta dun sa layout selection, di ba? So, ang kailangan natin, maghulog muna. Ayan. So, maghulog tayo ng 5. Ayan. Ayun. Ano man nakatay credits, di ba? Meron ng credits na 5 peso. So, ito guys, ang nakaset dyan, kung makikita nyo, kanina dun sa settings, yung single, 5 pesos, tapos the rest, 10 pesos na. So, itong makikita nyo na yan, yan yung yung pag walang ginagawa or naka-idle o idle yung kanyang kanyang interface, gaganyan. Gagkaroon siya ng countdown na babalik dun sa home. So, parang para lang hindi katenga yung kanyang transaction.
Yan guys. So ayan. So kung pag sinelect natin to, makikita nyo insufficient. This layout costs 10 credits. So kailangan pa ng 5 peso. So try natin. Hulog pa ulit tayo ng 5 peso. Yun. Ayan, naging 10. So pwede na natin siyang maselect. Ayan. Diba? So ayan. O-open na natin lahat. Dito na tayo. Sa single lang. Capture natin. Single layout. Ayan. Tapos, pag naka-active yung kanyang bending machine mode, hanggang maximum 2 copies lang ang kanyang pwedeng print per photo. Ayan. So, try lang natin isa lang. Print. Ayan. So, meron ka ng photo booth. Receive booth pala. Ayan. So, nakita nyo, ginamit natin single, nabawasan siya ng credit. Diba? Ayan, hindi na ulit natin ma-access yung ibang layout. So, try ulit natin para maubos lang yung credits. Ayan. So, dyan, pagkatapos ng printing, dyan lalabas yung QR. So, hindi kasi nakaset eh. Hindi ko na siya sinet. Ayan. Okay. So, sa next video na lang natin yung ganyang QR. Ayan. So, ayan ang ating Receive booth. Ayan. Plus bending machine. Ayan. Diba? Pwede natin siyang i-bending machine. Pag hinulugan natin yan ng 20. Ayan, 20. Yan, 20. Saktong-sakto. So, pwede mo na siyang magamit yan. Yan lang. Ganun lang. Yan. And guys, kung gusto nyo magpagawa, o gusto nyo bumili ng ating, pwede naman siyang bilhin yung yung receive booth, yung kanyang photo booth, kahit wala siya nito. Kahit wala siya ng coin slot. Pero kung gusto mong gawing vending machine, so kailangan bumili din ng coin slot para package siya. Ayan. So yun guys, kung may tanong pa, chat lang kayo or comment. Willing naman ako sagutin yan pag may time talaga. So yun guys, see you next video.